Kaya yung chan ko nung dati, puro pasa. Everyday mag-i-inject ka, tapos ang dami medicines, tapos every 2 weeks, pumabalik sa doktor. Ang hirap niya kasi that time, dalawa lang kami ng husband ko sa bahay. So parang yung napapanood mo sa TV na sobrang sakit pala, ganun din pala talaga siya. Ang sakit niya sobra. Another milestone sa buhay namin, it hit talaga so bad. Sobrang depressing siya na to the point na hindi kami nag-uusap na dalawa sa bahay. Ang usapan lang namin, kumain ka na ba? Anong ulam? Parang the usual na ganun lang. Happened, I have a friend na nag-reach out sa akin during that time. Tapos, she's also into home baking. So, parang ako, sige na nga, try ko na nga this time mag-home baking. So, dun siya nag-start. Thankful ako kasi yung husband ko, willing siya to go all the way. Sabi niya, maubos man ang pera natin. Pipilitin nating malaman kung paano tayo magkaka-baby. Nung nalaman ko pregnant ako, ay, hindi ako makapaniwala. Answered prayer siya noong 2016, January. Yung sa bunso, unplanned yun, but never unwanted. Bahay muna bago baby. Sabi kong gano'n. Eh, binigay pareho sabay! Siya yung naging primary source of business ko. I was able to use it as an outlet. Kung hindi siguro ako nag-bake that time, feeling ko mas matagal yung recovery period. It pays na nandun yung passion. Kasi hindi ka mapapagod agad eh. Kasi technically nakakapagod siya. Pero kasi kung yung passion mo nandun, you'll keep going eh. Tapos, ano rin, stick to your pricing. Do your homework, do your costing, know your value. So, know in your heart, kung gusto mo talaga, dapat willing ka to undergo yung process. It's a journey eh. Meron at merong darating. Kasi kung gusto talaga ibigay naman sa'yo ni God, magpo-provide siya. Tutulungan ka niyang magkaroon ng means para magawa mo yung gusto mong gawin.